Klaro doon nila babae yun doon nila. Uyuan po na ako. Gikan sa daraap. Pasulod sa diri. Inaro siya ananino nga dako kayo. Na doon ni dagan pero mawala do kalit. Naging nako. Marcha? Asa dapat? Diri yan. Kani? Bata dira ni Agi. Kalutaw, magalutaw. Atin na tuklasin ang mga istorya at ang mga kababalagan sa aking konseptong hinalo sa tunay na buhay. Yung isang katang-isip lamang malinatang ipasukin ang mundo manilim at puno na nakababalagan. Kabaliwan sa tanggulan, samahan niyo kong saksihan pagpapara. Ako si Rainy sa Ligat, matagal ko pinag-aralan. Tinungo ko ang isang lugar dito sa Davao City kung saan sinasabing mayroon di umanong tinatawag na Japanese bunkers na itinayo pa noong World War II. Ayon sa kasaysayan, ang Davao City ay isa sa mga lugar na pinamugaran ng mga sundalong Hapon noon, kaya hindi nakapagtataka kung bakit may mga nadiskubre mga Japanese tunnels dito at mga Japanese bunkers. Ang Japanese bunker ay strukturang itinayo ng mga sundalong Hapon noon para protektahan ang kanilang mga mahalagang bagay gaya ng mga ari-arian, armas at maging kanilang mga buhay mula sa digmaan at mga kalamidad. Nang ako'y makarating na sa lugar, nakaramdam ako ng panghihinayang dahil halos wala nang natira sa isa sa mga makasaysayang lugar sana ng ating bansa. Ayon kay Renan na residente sa lugar at dito na ipinanganak, malaki na ang pinagbago ng lugar mula pa noong bata pa lamang siya. Tumutugma nga naman ito sa kanyang mga salaysay dahil ang Japanese bunkers na ito ay halos wala nang natira. Halos wasak na ang lahat ng mga struktura dahil na rin marahil sa mga treasure hunters at dahil na rin sa paglipas ng panahon. Ang lugar na ito ay parang nakakubli lamang sa publiko dahil tinubuan na ito ng mga damo at mga puno. Ngunit hindi maikukubli ang mga bakas ng bala sa mga strukturang ito. Patunay na malagim na sinapit nito noong panahon pa lamang ng digmaan. Maging ang maliit na silid na ito ay tila hindi rin nakaligtas sa karasan. Sa bala sa una. Nagpaila lang ang grabe yun ang paghira din sa una. Forma sa bala sa pagdating. Habang pinapakita ko sa kamera ang mga butas na ito, ay parang rumirehistro sa aking mga mata ang sitwasyon o huling sandali ng mga taong nakapwesto noon dito sa silid na ito. Ako din sa kabangan. Na doon nakalot yung Bulawan daw, gold burst. Diyan mismo naka-semento. Napa-isa ka structure diri, daan niya kay pero makita nimo sa iyahang panagway nga ligong gyapon siya kayo. Nagpaila lang yun nga dugay na kayo ng lugaran ni. Makita diri ang maigo sa bala.
Matibay man ang mga gawang Hapon, pero ibang usapan na kung ito'y sinasadya ng winawasak. Hindi ako eksperto sa mga bagay na ito, kaya hindi ko masyadong maipaliwanag kung ano ang aking mga nakita, bagay na nag-iwan ng tanong sa aking isipan. Ang Japanese bunkers na ito ay may madilim na kasaysayan. Sa aking pakikipag-usap kay Renan ay isiningit nitong pag-usapan namin ang ilang mga hindi pangkaraniwang karanasan nila sa naturang lugar. Bata dira ni Agi. Kalutaw, magalutaw. Gabi Biin. Bukod sa karanasang iyon, ay may mga naririnig din daw silang animo mga sundalong nagmamarcha sa kalaliman ng gabi. Mag-marcha? Kani? Nalagi daw babae nagilak. Klaro daw nila kukuan. Babae yun daw nagilak. Adlaw to boss, gabi Gabi. Kuyuan po na ako. Pre, nang gikan sa draa, pasulod sa diri. Nya, draa. Nara siya nakita na ninong, dako kayo. Ang sunod na siya mo, panidagan siya tulong tubaw. Dagan. Nado ni dagan. Pero mawala daw kalit. Kung pagbabasehan ang kwento nila, lumalabas na hindi lang mga multo ang nasa lugar, kundi pinamumugaran rin ito ng ilang mga nilalang na tiyak kong mas nauna pang naninirahan dito. Kapag ang lugar ay may madilim na kasaysayan, malaking posibilidad na magkaroon din ito sa kasalukuyan ng negatibong epekto kung sa espiritual ang pag-uusapan. Nasa atin lang naman kung ito'y ating katakutan. Tatalunin tayo ng dilim kung kaduwagan ang kakapitan. Panalangin at tiwala kay Bathala at huwag padadaig sa kanilang kapangyarihan. Ako si Rain Sandigan at ito ang Multo TV. Amin na tuklasin ang mga istorya at ang mga kababalagan. Sa aking konseptong hinalo sa tunay na buhay, yung isang katang-isip lamang. Halina't natin pasukin ang mundo madilim at puno na nakababalagan. Kabaliwat sa tagulan, samahan niyo kong saksihan